Hello mga ka-rolls! Another day, another cake! Kamusta na kayo? For today's video, gagawa tayo ng dalawang safari number theme cakes na magkaiba ang kulay at details. Nakakatuwa nga dahil parehong number 1 ang mga cakes na ito dahil first monthly milestone ng baby ng mga customers natin and parehas sila ng theme and order sila sa parehas din na araw. So ibig sabihin sabay silang pinanganak, diba? Nakakatuwa. Ewan ko ba, pero madalas din talaga na natsyempohan na kung hindi halos parehas ng theme yung mga order sa akin sa isang araw is parehas ng color palette. Kaya nakakatuwa kasi madali lang siya para sa akin dahil hindi na ako masyadong mag-e-effort dahil kahit na marami yung cakes is almost the same details and almost the same colors lang. Unlike yung kung yung isang cake is color blue tapos yung isa color yellow na hindi masyadong magkalapit yung color tone nila, so kailangan mo pang mag-mix ng separate na color for the icing. Pero syempre, okay lang naman din kapag kaganon. Ganon talaga, hindi mo naman palaging makakakuha ng mga orders na pare-parehas ng theme, diba? Anyway, ang flavor pala ng cake na ito is chocolate moist with chocolate filling. And then, ang color theme ng cake natin is color blue. So, kahit na safari theme siya, ang gusto ni customer is lahat ng details is color blue na iba-iba ng shade. And sinabi niya, ako na lang daw ang bahala doon sa mga details and toppers niya. Nag-send lang si customer nung damit ni baby na susuotin niya and ginaya ko na lang yung mga animals na nandun sa damit ni baby. Pati yung color palette, yung shades and tones ng color blues netong cake na to is ginaya ko na lang din dun sa cake para super matchy. Napakaganda kasi tingnan din sa pictorial or sa picture kapag ka yung costume or damit ni baby is nagmamatch siya dun sa color nung cake and syempre nung backdrop nila or design ng background ni baby. Kaya mini-make sure ko na kahit papano is kung hindi man super gayang-gaya yung color is malapit-lapit naman para mas maganda siyang tingnan. Paano ko na-achieve itong mga colors na ito? Bali, nag-start ako sa pinaka-dark, yung sa pinaka-base cake natin. Pinaghalong black yan. And peyotra ko na color blue. Mas marami yung blue, syempre. And then, nagdadagdag lang ako ng color white para mapalighten siya hanggang ma-achieve yung pinaka-baby blue or sky blue natin. Diba? Ganun lang siya kadali. Pwede rin naman yung light pa dark. Pero since yung base cake ko is dark, so baliktad yung pagkakasunod-sunod ng color na ginawa ko. And then pati yung grass natin, color blue din, kasi nga yun ang request ni customer. At ito na nga yung mga fondant toppers na ginawa natin ahead of time na match doon sa costume ni baby. So, merong panda, di ako sure kung tiger yon yung nauna, and then merong elephant. Ayan, diba? Bonggahan sila. Napaka-cute. Gumamit lang ako ng cookie cutter na bilog para dun sa mga bilog-bilog na part or yung pinakaulo niya. And then, mano-mano ko na lang din ginawa yan. Ginaya ko lang kasi yung nasa damit. And syempre, hindi mawawala yung silver and white dragis natin. And ang name ni baby. At ito na ang final result niya. Wow! O diba? Napakasyala ng cake na ito. Happy first month sa'yo, baby Philip. Sana nagustuhan ninyo ang cake. Dito naman tayo sa second cake natin. Again, safari theme pa rin ito. And this time, ang flavor ng cake na ito is ube moist with yema filling. Hindi lang masyadong halata yung pagka-purple or violet ng cake natin. Kasi, napadark natin yung pagkaka-ube niya. Naku, masarap ito dahil naparami yung ube natin. And itong yema na ito is napakasarap talaga dahil hindi siya super tamis. Saktong-sakto lang talaga ang lasa niya. Kaya favorite na favorite ko talaga to. And nagiging isa na rin ito sa mga bestsellers natin. Kung napapansin nyo pala, kapag gumagawa ako ng number 1 na cake, naglalagay ako ng tail or itong parang mahabang line niya sa dulo. Kasi para sa akin, naliliitan ako masyado kapag ka straight line lang siyang number 1. Wala siyang buntot. Kahit dun sa mga mini cakes ko or mini number cakes ko, naglalagay talaga ako ng tail. Bale, binibake ko yan doon sa square bento pan. And then, kinakat ko na lang ng mano-mano para kahit papano is makumpleto natin yung number 1. Para naman hindi lugi si customer, diba? And at the same time,
maganda pa rin kasi talagang tingnan kung merong tail yung number 1. Na kung napansin ninyo kanina, hindi ko agad nilalagay yung buntot ng number 1. 'Di ba parang ang boring yung tingnan, napaka-plain, unlike kapag meron siyang tail. Anyway, ito, unang color ng cake na ito, gumamit ako ng 1M na piping tip and sage green ang pagka-green niya. So, bale, color black lang yan na merong color green na payatrako. And then, itong second color natin is yellow-green na. So, nagdagdag lang ako ng more yellow para ma-achieve yan. And then, itong grass natin is mas darker version ng color green or mas vibrant. So, doon sa yellow-green natin, nagdagdag lang ako ng mas marami pang payatrako na color green. O, di ba wala ding sayang sa icing na cake na ito. Kaya sa mga co-bakers ko, isa sa mga tip na gusto ko ring i-share every time na nagko-color tayo ng icing is reviewin muna natin yung color combination ng cake na gusto or request ni customer. And then, pagsunod-sunurin natin yung paggawa ng icing based sa kung ano yung mga icing or color na pwede nating paghaluin. That way, mas tipid tayo sa icing and walang masasayang. Ito naman, almost the same lang din yung animals niya doon sa nauna natin. Pero yung tiger, ginawa natin siyang pig kasi yun ang request ni customer. And then yung name, pinalagay niya lang doon sa taas. At ito na ang final result. O diba, ang syala ng cake natin, napakasarap tingnan sa mga mata. And that's it for today. See you on our next video. Bye!